Inilabas ni Roque ang impormasyon nitong linggo, Disyembre 7, ang parehong araw na inanunsyo niyang sumulat siya sa Interpol para tanggihan ang red notice na hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas laban po sa kanya. Ibig sabihin, nagmamakaawa na at nakikiusap na itong si Harry Roque sa Interpol na wag po siyang arestuhin. Ganun lamang po kasimple. Wag sundin yung arrest warrant galing sa ICC. Sa tingin nyo gagawin ng Interpol yan? Siyempre hindi. Kasi mas mangingibabaw pa rin mga kababayan yung kanilang sinumpaang tungkulin at yung kanilang trabaho. So sabi pa dito mga kababayan, Senator Bato, panawagan ni Roque kay Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Saad sa Facebook post ni Roque. Nobyembre 8 nang inanunsyo ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inilabas na ng International Criminal Court ICC ang arrest warrant laban po kay Bato de la Rosa. Patungkol po mga kababayan dito sa crimes against humanity na kinakaharap nilang dalawa ni Digonggong. So ngayon, ang maliwanag po dito mga kababayan, yung dating nagyayabang-yabang at sinasabi na siya ang high profile na nag-a-apply ng asylum dyan po sa Dahig, ngayon nakikiusap na at sumusulat na sa Interpol mga kababayan na wag sundin yung inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court mga kababayan at yung hinihingi na red notice ng gobyerno ng Pilipinas laban po dito kay Roque. Kasi kung titingnan nyo po dito sa quote-in-quote na nakita po natin mga kababayan dito, sabi po dito ni Roque kay Bato, your warrant of arrest is out. Idinaan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa isang Facebook post ang babala niya sa kalyadong si Senator Ronald de la Rosa na nailabas na umano ang arrest warrant laban dito. Pero huwag ka pakidnap mga kababayan. So dito na naman po tayo sa issue po ng kidnap. Ano po talagang pinagdidiinan nila sa publiko na kinidnap po talaga itong si Digong at posible na isunod etong si Bato de la Rosa. Hindi po ba alam na ang karamihan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na yan po mga kababayan ang dahilan kung bakit hindi nakalabas si Digong? Diba? Yan po ang dahilan kung bakit hindi nakalabas po si Digonggong. Tapos ngayon pinapakalat na naman ulit nila. Diba? So ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, baka sabihin ng iba, fake news naman Jake yung binabasa mong article. Ito, may nakita tayong balita. Galing po sa News 5. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumpirmado bang may warrant of arrest na laban kay Senator De La Rosa ang ICC? Gigi, wala pa ngang kumpirmasyon yung detalye na yan, at hindi rin sinabi ni Attorney Harry Roque kung sino ba ang source niya may kinalaman dito. Pero pinayuhan niya si Senator Bato de la Rosa na huwag daw umanong magpapakidnap. Ayon naman sa abogado ni Senator Bato de la Rosa, sa tingin nyo ba susuko yan si Bato? Malabo yan. At sa tingin nyo ba poprotektahan ni Bato si Digonggong at papayag siya na ipapalit yung ulo niya kay Digonggong doon sa International Criminal Court? Hindi na susuko yan. Magtatago na po yan mga kababayan. De la Rosa na si Attorney Israelito Torion, tila daw may katotohanan nga talaga yung pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni Attorney Torion. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming nang nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Gigi, bago pa man yung pahayag na yan ni Attorney Roque, nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron talagang arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Sa katunayan nga daw, may hawak siyang unofficial copy nito. Pero sinabi na noon ng ICC na kung walang lumalabas na ganyang impormasyon sa kanilang official channels, most likely hindi raw kumpirmado yan. At iyan, paano ba ang sistema o pulisya ng ICC dito sa kanilang arrest warrant? Okay, Gigi, himayin natin yan. Nakasaad yan sa Article 58 ng Rome Statute. Yung Rome Statute, yan yung
international treaty na nagtatag sa ICC at sa ilalim ng artikulong yan, pwedeng maglabas ng arrest warrant ang pre-trial chamber kung sakaling masusumpangan nga nilang may basehan para litisin ang isang individual. Yun nga lang, Jiggy, hindi nakasaad kung kailangan ba isa publiko yan o pwedeng gawin in secrecy. Pero kadalasan, hindi na yan isinasa publiko para hindi rin makaalis o makatakas yung isang individual na akusado at ipinapa-aresto. Si Senator De La Rosa ba ay nasa na ngayon, Ian? Jiggy, sa isang panayam kay Ombudsman Remulla, sabi niya ang latest sighting daw kay Senator Bato ay sa Pampanga. Pero mula noong November 11, buhat ng pumutok nga yung issue na yan, yung impormasyon na yan, hindi na dumalo ng kahit anong sesyon sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon naman Sa madalit salita, nagtago na itong si Bato de la Rosa nung nakarinig at nakatunog na may warrant of arrest na po talaga siya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, once po kasi na lumabas, kasi sinabi na nga ni Roque din, kinumpirma na ni Roque na may warrant of arrest na etong si Bato at lumabas na mga kababayan. So ngayon, kung talagang lumabas na yung arrest warrant ni Bato de la Rosa at yan ay ipapadaan sa Interpol, talagang pagpakalat-kalat etong si Bato de la Rosa, kalaki ang posibilidad na sumunod po siya mga kababayan doon kay Digongong sa International Criminal Court. So ngayon, pagdating doon mga kababayan ni Bato de la Rosa, pwede rin siyang kumbinsihin ng kampo ni Sara Duterte na akuin na lamang ni Bato lahat ng pananagutan. Ang tanong dito, tatanggapin ba ni Bato kung sakasakali yung alok ng mga Duterte, kung sakasakali mga kababayan na si Bato de la Rosa ang pumalit kay Digongong dyan po sa ICC at aakuin niya lahat ng responsibilidad. kay Atty. Torion, hindi niya raw nakakausap yung kanyang kliyente. Ang tanging nakakausap niya lamang daw ay yung asawa ni Senator De La Rosa. Kaya hanggang ngayon, hindi niya rin daw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Jiggy? At itong mga legal arguments ng kampo ni De La Rosa ay tungkol sa kanyang pagpapaaresto ay ano ba ang sinasabi ni Atty. Torion? Okay, Jiggy, inilalaban pa nga rin ng kampo ng senador na hindi daw sakop ng Rome Statute ang Pilipinas dahil nga hindi tayo miyembro nito. At sa ngayon nga nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung inihaing petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Senator Bato de la Rosa na kumukestyon sa pakikipagtulungan ng Philippine government sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Criminal Court o isang international court. Base raw yan sa International Humanitarian Law Act o yung RA 9851. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal. Pakinggan natin yung naging pahayag at paliwanag ni Attorney Andres hinggil dito. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po'y pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute. Jiggy, sinubukan nga rin nating kunin yung panig ni Attorney Nicholas Kaufman. Siya yung lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ayon nga sa kanya, wala rin siyang detalye tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Ayan. So, asahan nyo na sa mga susunod na araw mga kababayan, malabo na po magpakita yan si Senator Bato de la Rosa. Pero wag po nating kalimutan wag po nating kakalimutan to. Kapag ka naaresto si Bato de la Rosa, ito po mga salitang ito ni Robin Padilla. At dapat po ito itandaan ng mga kababayang Pilipino natin kasi dito natin masusukat kung hanggang saan talaga yung salita ni Robin Padilla mga kababayan. Kasi baka makalimutan lang ng mga kababayang Pilipino po natin. So ito, i-play muna natin. Walang iwanan. Itong pagkakataon na to, walang iwanan. Katunayan, ma'am, ayaw ko lang sapawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Anak ka ng... Ayan. Huwag niyong kalimutan yan mga kababayan sa kanyang bibig nang galing yan. Kaya pag naaresto si Bato de la Rosa, dapat sumunod ka na Senator Robin Hood Padilla. Para na sa ganon makita namin kung hanggang saan ba yung salita mo. Kasi baka mamaya, yung mga sinasabi mo, panlilin lang sa mga taga-suporta ni Digongong. So ngayon, para mapatunayan na talagang sincero ka sa mga sinasabi mo at talagang tunay ang sinasabi mo, dapat patunayan mo to pagka naaresto na si Bato de la Rosa. Kasi sa panahong ito talaga mga kababayan, hindi na talaga natin alam kung nasa saan talaga
etong si Bato. Sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na nasa huling namataan daw sa Pampanga, pero sa mga panahong ito, hindi na natin alam kung nasaan na po talaga siya. Kaya nga kung titingnan po natin yung sinasabi dito mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel, talagang talagang etong si Bato de la Rosa, kitang-kita nyo yung pagiging duwag. Kasi nabalitaan lang niya na lumabas na yung arrest warrant po niya, hindi na po nagpakita sa publiko, hindi na po pumapasok sa trabaho, at hindi na nga mga kababayan ata talaga nagtatrabaho. Yun yung masaklap dyan. Kaya nga para sa akin mga kababayan dapat kapag ganito yung isang senador na hindi na nagtatrabaho pero diretso pa rin yung pagsahod at nagtatago na rin mga kababayan, dapat po pinapalitan na yan o tinatanggal na sa kanyang pwesto. Kung meron sanang ganun. Ano po ngayon, ito ituloy pa natin. So, ang tapang kasi magsalita nung wala pa yung warrant of arrest Biglang nung naglabas si Boying ng announcement, may kopya na siya, bilang naglaho sa bula si Senator Bato de la Rosa. Technically, obligasyon mo naman sa taong bayan yung pagiging senador mo. So, may warrant of arrest ka, that's the most decent and legal way para makasagot ka. Tama. Doon sa So, mga... you're urging him to come out? Dapat. He should come out. Senator Bato de la Rosa, if you're listening, please just pagandahin nyo lang po yung wig nyo. Pero okay na ho yan, lumabas kayo. Actually, So, Di ba mga kababayan, nung una kasi tapang-tapang magsalita, may pahamon-hamon pa, kaya former Senator Trillanes, ngayon nung nakarinig lang ng kaunting balita tungkol dun sa arrest warrant laban sa kanya, hindi na po nagpakita at nagtago na. Mga kababayan, ito pong si Senator Bato. Kaya nga para sa akin, kung talagang matapang ka, Senator Bato, bakit hindi ka sumuko? Or bakit hindi ka nalang lumabas? Kung ayaw mo sumuko, bakit hindi mo nalang harapin etong mga ingay na ito na pumapatungkol sa iyo? 'Di ba? Huwag mong patunayan sa mga kababayang Pilipino natin na duwag ka, Senator Bato. Ang problema nung panahong nasa kapangyarihan kayo, ang tatapang nyo. 'Di ba? Ang tatapang nyo, kinakaya-kaya nyo yung mga maliliit na kababayang Pilipino natin. Ngayon, na kayo na ang posibilidad na tugisin ang kamay ng batas, nagtatago kayo ngayon sa mga posibleng pananagutan nyo. Hindi ganyan yung tunay na lalaki. Ang alam ko sa tunay na lalaki, marunong humarap mga kababayan sa mga matitinding aligasyon. Diba? So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan din po natin itong paliwanag ni Sir Ronald Llamas, talagang makikita nyo mga kababayan na ito pong si Bato de la Rosa, talagang darating ang time na talagang seryoso po na mahuli po talaga siya. Uhulihin po siya. Dahil nga mga kababayan, seryoso din itong si Bato de la Rosa sa pagtatago po niya. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. Well, tingin ko talagang seryoso siyang nagtatago dahil nga seryoso siyang huhulihin. Diba? This is truth on the line. Nabanggit mo kanina si si Bato yung mga arrest warrants. Baka may balita ka. Anong chismis mo kung nasaan na siya? Well, tingin ko talagang seryoso siyang nagtatago. No? Dahil nga seryoso siyang huhulihin. Ang alam ko ay isusunod si Bongo. Naku po! Next year. No? So, Kasi alam nyo mga kababayan, tingin ko dito, kung sakaling lumabas na yung arrest warrant ni Bato, hindi, kung sakaling totoo na talagang lumabas na at ipinadaan sa Interpol po yan, siguro baka bago matapos ang buwan na ito, marami mga matitinding pasabog mga kababayan. Or di kaya naman, siguro after ng December, mismong araw ng January o mismong buwan ng January, arestuhin na itong si Bato de la Rosa. At bago matapos ang 2026, kasunod na po dyan si Senator Bongo. Kasi yun lang naman po yung magkakasama dyan Si Bongo, si Bato de la Rosa, si Sara Duterte. Yan po yung mga magkakasama dyan mga kababayan. Kaya nga tingin ko dito, malaki ang posibilidad na after po o mga January, maaresto na yan si Bato, sunod-sunod na po yan. Kasunod po niyan sina Bongo at itong sina Sara Duterte at yung mga general na kasama ni Duterte na nagplano at nagpatupad niyang madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato.
So ngayon, ituloy pa natin. Gulat nga ako dahil ang akala ko si Albayalde, Yes. yung kasama ni Bato, na i-issuehan ng warrant. Upang isang principal ay si Bongo. No? Dahil Kahit siya yung number 1 sa Senate race last midterm election, walang pakialam doon yung ICC. No? Ang medyo weird yung dating statement ni Bersamin na susundin daw yung rules ng Supreme Court sa extradition. Yung rules ng Supreme Court, wala namang na-mention doon tungkol sa ICC. Tama. Extradition yun wala namang extradition tayo with ICC. Hindi naman state ang ICC. Di ba? Kaya, pero wala na rin si Bersamin ngayon. Hindi ko alam kung ano magiging posisyon ng bagong Executive Secretary Recto. Dahil ang tingin ko ay pwede pa rin nilang gamitin yung ginamit kay Digong. Yung surrender. Yung surrender sa Interpol. Tingin ko wala pang desisyon yung Supreme Court dun sa final ng mga Duterte para gawing illegal yung track na yon, yung ginamit kay Digong. At least as of now. Pero it's significant, Ronald, no, na si Bato hindi nagtatago sa Senate. Kasi, di ba, yung sinasabi nila na hanggat nandun ka, akala nga ng mga tao, di ba, ay, diyan na yung titira sa Senate kapag ganyan. Dahil ang aresto sa kanya, hindi naman yung Interpol Wala kasi mga kababayan Siguro kung ang Senate President si Escudero, baka sakali na magtago itong si Bato diyan po sa Senado. Pero ang problema kasi mga kababayan ng Senate President na po kasi ngayon, yung senador na sumusunod po sa saligang batas at tapat sa sinasabi ng konstitusyon mga kababayan, hindi naman pwedeng magtago ng ilang buwan, ilang taon, yang si Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Kakailanganin pa rin po niyang lumabas. So ngayon, kaya po siguro hindi na pinili ni Bato de la Rosa na magtago diyan po mga kababayan sa Senado kasi nga alam niya na may limitasyon yung pagtatago po niya sa Senado lalo na at hindi na si Chis Escudero yung Senate President. Has to be our police, di ba? Hindi siya Yes. natatouch kung nasa Senate siya. So, ibig sabihin, Yes. meron siya suspecha, kahit pini-PR siya ni Ping Lacson, baka ipasa siya, no? Ng Senado, yun lang naman suspecha ko, Yes, madali namang ipaliwanag ng ni Ping Lacson o ni Senate President Tito Soto. Tinulungan namin siya, kinukup namin siya, pero within limits. Di ba? No? Ibig sabihin, pwede namang overnight baguhin nila yung decision nila. Siyempre, magkalaban din yung sila Bato at saka sila Ping. Di ba? Politically. Kaya, siyempre, hindi rin magtitiwala si Bato na siya ay poprotektahan ng kasalukuyang leadership ng Senate. Kaya, nagtatago na siya. No? Hindi ko lang alam kung sanay siya sa underground na pagtatago. Kay Buloy. Ano yung kay Buloy? Si Kibuloy, sanay sa underground yun, mga kababayan. Si Bato de la Rosa, mukhang mahihirapan siya na i-survive itong kanyang pagtatago. At tingin ko mga kababayan, pagka si General Torre na ulit, ang naatasan na humuli kay Senator Bato de la Rosa, walang magagawa. Walang magagawa si Bato de la Rosa kung hindi mag-surrender. Yan yung nakikita ko dyan, mga kababayan. Kasi nga, kung si Kibuloy nga hindi umubra, kung si Digonggo nga hindi umubra, sa tingin nyo si Bato de la Rosa pa kaya? Kaya para sa akin, mga kababayan, much better, Senator Bato de la Rosa, ito naman po ay payo lang. Kung sakali po na nasa Pilipinas na yung arrest warrant po ninyo, mas mabuti sumuko na lamang po kayo at tanggapin nyo ang katotohanan na pinasok ninyo ni Digonggong yan, kasama si Bongo at yung iba pa mga kaalyado ninyo, magsama-sama kayong pagbayaran yan. Ganun lang kasimple. Total naman pinasok nyo yan, sama-sama kayong pinasok yan, pinatupad yan, at mga wala kayong awa na tinitingnan sa baba, yung mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga batang inosenteng nadamay dahil sa mga mali ninyong pulisiya, talagang dapat magsama-sama rin kayong magbayad. Sa mga kasalanan ninyo. Kaya nga, Senator Bato, kung talagang mahal mo si Digong, sumuko ka. Pag sakali na lumabas na yung arrest warrant mo, mag-surrender ka at magpaposas ka kay former Senator Trillanes. Di ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dito
sa kinakaharap na matinding problema ni Bato de la Rosa? Sa tingin nyo, dapat ba na maaresto na po siya at maipadala na po siya sa International Criminal Court, mga kababayan, para pagbayaran niya po lahat ng mga kasalanan po nila dahil po sa mali po nilang polisiya? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.